Namaga ang uso ni baby kaya kinailangan namin siyang dalhin sa ENT doctor. Kaya samahan niyo kami mga mi for today's mini vlog. At ayun nga, time check, 6:43 a.m. Meet my little warrior, ang aming bunso, Sefi Viana. Ayan, so going 3 months na siya ngayong January, and meron din tayo of course si Kuya Drael, ang aking panganay, awesome son. Ayan, diagnosed with mild autism. And then, ayan, so Sefi Viana is a little warrior kasi preterm ko siyang pinanganak, 34 weeks, premature baby. Due to emergency C-section, elevated ang BP ko during my 3rd trimester, and then natuyuan na rin, and experienced twice pre-eclampsia. Thank God nakaraos naman kami ng maayos, and she stayed in NICU for 16 days and nasalina ng dugo and a lot of antibiotics. That's why she's our little warrior, ang aming bunso, Sefi Viana. And after 10 minutes, time check 6:53, dead mode na ang baby natin. And I know nakaka-relate din kayo mga mi, after ng bote, hindi pa sila kontento. So latch mo na si baby pampatulog. So ayan, nakatulog na nga si baby and itatry na natin siyang ilapag. At ayun na nga ang sinasabi ko, nag-fail tayo dahil paglapag sa kanya ilang minuto lang ay gising na naman ang bata. At this time mga mi, nakapasok na si Kuya Drael. Hinatid na siya ng husband ko sa school. And Monday ito, so may flag ceremony sila. So ayan, tatry natin siya ulit mga mi patulugin. Of course, time check, 7:24 a.m. Second attempt natin na patulugin siya. And sana mag-success tayo dahil marami tayong kailangan gawin. So nasa kwarto kami ngayon. Pero kapag mga ganitong oras, nasa sala na kami. Kaya lang medyo hindi maganda yung amoy sa sala kasi may namatay na daga, so kailangan pa siyang tanggalin. Ayan, so nakahiga pa rin si baby, and time check, mag-8 a.m. na, so kailangan ko nang kumain dahil ang energy natin ay paubos na. So ayan yung hinanda ni Habi na breakfast with coffee, and then sunny side egg and corned beef na tira. So ayan si baby, tulog pa rin siya. At ayun na nga, 8:07 a.m. Ilang minuto lang ang nakalipas, gising na naman ng bata. So, time to change nappy na pinapalitan na siya ni Habi. And then, hayaan lang muna natin siya sa kuna kasi kailangan ko magpunas ng mga bote. Behave naman siya kasi busog naman yung batang yan. Ayan, so alam niyo naman mga mami, kailangan nating i-divide yung oras natin. After that, around 9:26 a.m. pump time. Ayan, karga naman siya ni Habi habang nagpapump ako para makapag-store tayo ng kanyang milk. So, electric pump yung gamit ko niyan. And at around 11 a.m. naman mga mi, oras na para sunduin si Kuya Drael. 11:30 ang labasan niya, pero maaga talaga akong pumupunta para makapag-park ng maayos. And fast forward, nakakain na rin kami ng lunch niyan. And then, nandito na rin kami sa kwarto. And ayan, si baby. So, tulog na naman siya. Magwa 1 o'clock na nito, 12:44 p.m. So, dapat mga 1 makaalis na kami. Kasi 2 p.m. yung doktor na ENT. Unfortunately, ayan, tulog pa rin siya. So, di pa tayo makaalis-alis. Ayan, ang bata. Ang sarap talaga ng tulog ng mga baby kapag karga-karga sila. Pero syempre, hindi natin sila pwedeng kargahin ng matagal kasi may mga kailangan tayong gawin. Pero para sa mga mamis naman na wala naman masyadong ginagawa at may katulong naman sa bahay, caring-carry lang naman nilang kargahin ng matagal. And ayan, so pinapatulog na siya ni Habi, tinatapik habang ako ay nagpapump bago tayo umalis papunta sa doktor kasi kapag hindi tayo nakapag-pump at natagalan tayo, alam nyo na ang mangyayari sa ating mga boobies. Time check 2 p.m. 2 p.m. ang appointment ng doctor, pero 2 p.m. tayo aalis. So, ayan yung service natin, hindi yung kotse, mga mi. E-bike tayo for today's video. Ayan, so ako ang magdadrive, and then si Habi ang magkakarga kay baby. At ayun na nga, nakarating na tayo sa hospital. 20 to 30 minutes lang naman ang e-bike mula sa amin. Hanggang sa hospital, nakuha na rin ng vital si baby. Waiting na lang tayong matawag ni doc. So sana okay naman ang result.
And no need naman na kung ano pa ang mga kailangan gawin kay babies. Ayan. So, time check, 3:12 p.m. Nakapagbayad na tayo nito sa cashier. And pupuntahan na natin si Habi. Kasi pinagantay ko na lang sila doon sa may upuan para makauwi na. So, ako ulit yung magdadrive, and to those na magko-comment or magtatanong dapat si Habi ang nagdadrive, mas comfortable talaga kami sa ganitong setup. Even if wala pa si Sepi, ako talaga yung nagdadrive, and sila talaga yung sa likod. Siya yung nakaalalay kay Kuya Drael or kay Sefi. And nakauwi na nga kami. So, as per ENT doctor mga mi, na infect yung labi ni Bibi kaya namaga. Dahil sa sobrang pagbabalat, meron siyang open portion dahil nga nagtatanggal ng balat. So, possible na pasukan ng mikrobyo dahil hindi na siya nakamittens. So, naresetahan siya ng antibiotic, then yung pinapahid na Xylogel, and kailangan namin siyang i-warm compress. And babalik kami after a week for follow-up. So, time check, past 6 na nito, inuna na nating pakainin si Kuya Drael kasi marami siyang assignment. And habang nag-aantay tayo na tayo naman na makakain, kargan muna natin si Baby Warrior, ang ating little warrior. So, kailangan ko siyang i-observe. Kinabukasan ko na siya niya napainom ng gamot. Hindi mo na agad-agad kasi baka magkaroon daw siya ng rashes kasi may G6PD si baby na detect yun nung newborn screening niya. So, hindi lahat ng gamot ay pwede sa kanya. So, kinabukasan na muna namin siya pinainom para ma-monitor namin yung rashes. And then, ayan. So, turn ko naman na kumain noon. And after that, gumagawa na ng assignment yung magtatay. And ito naman yung ating prinsesita. Tulog na tulog. Nabihisan na rin siya. And ready na rin siya na makatulog ng maayos sa kanyang crib. That's it for today mga mi. Salamat sa panonood.